Balikan natin ang report kaugnay ng pagharap ni Chinese Ambassador Jing Xuan sa media ngayong gabi. Naroon live, nagbabalita si Ivy Reyes. Ivy, ano nga ba ang napag-usapan nila ni PBBM at Chinese Ambassador Jing Xuan? Dexter, constructive discussion ang namagitan kina Pangulong Bongbong Marcos at Chinese Ambassador to the Philippines Jing Shen nang ipatawag ito ng presidente ngayong araw dahil sa insidente sa Ayungin Shoal ng magsagupaan ng tropa ng Pilipinas at China. Initially, inaasahan daw niya na mabigat ang atmosphere sa Malacanang nang siya ipatawag pero cordial at kalmado lang naman daw ang usapan nila ni PBBM. Pero Dexter, naninindigan si Shen sa pahayag ng Chinese Embassy in Manila na taliwas sa inilabas ng Armed Forces of the Philippines ang totoong nangyari sa Ayungin Shoal. Ayon kasi sa kanilang embahada, ang Pilipinas ang nag-provoke sa Chinese troops nang hindi raw natin makinig o nang hindi makinig ang vessel ng Pilipinas sa Chinese Coast Guard at bagkus ay inikutan, pinaligiran at inatake ang Chinese vessels. Nang tanongin namin kung ano yung pinag-usapan ng dalawang panig sa palasyo, nagkasundo daw sila ni PBBM na wag nang i-release sa media ang detalye dahil pribado at malalim na usapan daw iyon. Dexter, natanong din natin ang dekada-dekada ng delayed na Code of Conduct in the South China Sea at ang mahalagang puntong nakuha natin sa press con ni Shen ay gusto rin daw nila ng isang binding Code of Conduct pero ang malaking pero wala daw dapat kinalaman ng 2016 arbitral ruling ng Pilipinas. Ayon sa kanilang kinatawan, noon pa man ay hindi nila kinikilala ang arbitration na ito. At bagaman kanya-kanyang kampi ang Pilipinas at China sa kanilang kababayan, hindi raw naapektuhan ng Ayungin incident ang ongoing negotiations for COC. Binigyang diin din ni Shen na bagaman nagdedebate o hindi nagkakasundo minsan ng Pilipinas at China, ang mahalaga raw ay napag-uusapan nila ang mutual issues ng dalawang bansa. Iginiit niya rin, Dexter, na hindi lang naman China ang may territorial claim sa South China Sea kaya hindi dapat sa kanila o sa atin lang nakafocus ang atensyon ng publiko. Dexter, tuloy yung provisional agreement sa pagitan ng Pilipinas at China. Ito yung napagkasundoan noong 2024 kung saan pumapayag ang dalawang panig na magpatuloy yung resupply missions ng Pilipinas sa BRP Sierra Madre. Pero habang pinapaliwanag ito ni Shen ay nabanggit din niya yung buong kwento raw ng pangyayari sa Ayungin Shoal ay nagmula talaga sa parte ng Pilipinas o ng Philippine vessels at sana raw ay sundin na ng dalawang panig yung essence ng provisional agreement na ito. Kasabay din ng meeting kanina, Dexter, ni na Ambassador Shen ay ang courtesy call naman ni Japanese Foreign Minister Motegi sa Malacanang at mahalagang punto ito o detalye dahil pumapanig ang Japan sa arbitral ruling ng Pilipinas at ang China naman ay tutol sa Maritime Delimitation Agreement natin kasama ang Japan. Bukas naman naabangan natin kung may karagdagang komento si U.S. Secretary of State Marco Rubio sa kanilang pagkondena sa nangyaring ang aggression na tinatawag nilang aggression sa Ayungin Shoal. Sa ngayon, yan muna ang latest updates mula dito sa Taguig. Dexter. Ivy, may maglalabas pa ba ang Malacanang ng opisyal na statement o yung statement na lang ng Chinese Ambassador? Dexter, kanina kasi nung i-break natin yung balitang ito, we use the word summoned. At ito rin yung ginamit ng Malacanang na talagang ipinatawag si Chinese Ambassador Jing Shen sa Malacanang. Sa ngayon, yun pa lang yung pahayag ng Malacanang, isang one-liner na the President really did summon the Chinese Ambassador to the Philippines at bukas haabangan natin kung mag-expound yung details ng Malacanang, lalo na at parehong araw nagkita yung Ambassador ng Pilipinas, yung Ambassador ng China at Ambassador ng Japan. Dexter. Maraming salamat, Ivy Reyes, nag-uulat ng live mula dyan sa Taguig.